Ano ang pagbibilang na nagaganap sa Makati? Ito po'y partial and unofficial from Transparency Server. As of 8:36, 86% po ng clustered precincts. Aba, medyo malaki na ito. Ano po? Nangunguna po si Abby Binay sa labanang City Mayor. Pumapangalawa po si Peña. Pumapangatlo naman si Jumawan. Samantala, kamustahin po natin ang canvassing doon nga sa lungsod ng Makati. Naroon po si Tricia Zafra. Tricia? Mel, 3 clustered precincts na lang ang hinihintay na makapag-transmit ng kanilang mga boto patungo rito sa Makati City Board of Canvassers. Sa ngayon, 84% na raw ang itatransmit na boto rito at 70% dyan ang nabibilang na nitong Makati CBOC. Sa ating partial and official results mula sa Makati City Board of Canvassers, nangunguna nga si Abby Binay na may botong 127,098. Pumapangalawa si Kid Peña na may 114,474 votes. At pumapangatlo si Jimmy Humawan na may 1,455. Sa pagkabise-alkalde naman, nangunguna si Lagdameo na may 138,223 votes. Pumapangalawa si Mercado na may 86,275 votes. Pumapangatlo si Enciso na may 4,245 votes. At pumapang-apat si Padrigon na may 1,561 votes. Ayon sa chairman ng Makati City Board of Canvassers, ito raw ay partial and official results mula sa kanila. At mula rito sa Makati, ako si Tricia Zafra, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra. Ayan. At kasama pa rin tayo, no? Magkasama pa rin tayo. Si Professor hanggang ngayon. Richard Javad, ano nga, medyo mahirap eh. Heydarian Yes. ng De La Salle University. Yan. Magaling pala mga taga De La Salle, no? Bakit siya tinuturo mo? Ikaw talaga nakatingin ka kay Mike. O yun, gusto ko pag-usapan yung vice presidential Yes. race. Ang lapit, no? Yung Grabe, Bongbong and Lenny. Mukhang dapat maghintay tayo until the last, pressing perhaps before we can call kung sino mananalo. Of course, mahalaga yung implikasyon ng sino mananalo sa vice presidential race kasi may posibilidad dyan na magkaroon ka ng quote-unquote kamay na bakal na tandem of Marcos and Duterte. Of course, yun yung term ng ibang tao sa kanila. We don't know how exactly they will act. Of course, si Bongbong Marcos, klarong-klaro siya na hindi siya mag-impose ng martial law or he's not gonna go for autocracy. Medyo iba naman kay Mayor Digong, medyo nag-joke siya ng maraming beses. But of course, the perception is if yun ang maging tandem, baka may threat sa ating demokrasya. And that perception itself could create a counteraction. Right? Sinasabi niyo kanina, may mga tao, kunyari, mga kampo ng LP, mukhang concerned sila about democracy. No? So, it's a possibility na kung nanalo si Marcos at Duterte, you will have more tensions and more ideological fights. So, baka hindi na mangyari yung sinasabi natin national unification and dialogue and conciliation. Pero sa akin, regardless sino manalo as vice president or president, dapat respetuhin natin yung democratic process and there should be a national conciliation process. Unfortunately, mukhang yung record natin hindi maganda. If you look at all previous presidents, parang nakulong sila because of the previous president. No? So I hope ma-stop yung ganyan cycle. Tama Kasi ka. source of polarization. At saka always Yeah. sasabihin, ano, kaya medyo hindi maganda ang performance ng kasalukuyan ay sapagkat sa mga pagkukulang nung Right. nakaraan, no? Ganun na lang eh, no? Yeah, I mean, wala naman perfecto. And at the same time, kasi ang problema ko minsan is, yung mga candidates, kung may palpak nangyari sa administrasyon nila, sisisihin nila yung nanguna sa kanila. But if something is going good, no, hindi nila kinikredit yung nangyari before them. So I think dapat magsa-stop yung ganyang style. You have to give credit to your predecessor where it's due. And at the same time, for the sake of national conciliation, perhaps you have to build... If only for the reason na pag ikaw na, ganun din mangyayari Yun nga eh. sa'yo. So may If cycle only of for that- instability, may cycle, correct. At siguro maganda, Profesor, ewan ko kung sasangayon ka dito, Yeah. para sa mga ordinaryong mamamayan, katulad natin, huwag na nating unahan yung mga nanalo at hindi nanalo, yung mga leader natin. Hintayin na lang natin, umaasa tayo na mapagkakaisa nila tayo, lahat pare-pareho sila,
pagdasal natin, at huwag na natin unahan, naku, lagot tayo, ganito mangyayari, o kaya ulayan, o kaya, Yeah, of course, nagbubunyi, Exactly. ganon. Abangan natin Yeah. at magtulong-tulong tayo. Yes. At huwag na natin unahan na kakatakot naman. Yeah. O kung ano, Professor, nakakadagdag lang yun yung point ko eh. Unfortunately, may ganun na perception. No? So we have to make sure yung perception na, na mawala. So it's also up to Mayor Digong and if nanalo si Bongbong Marcos to reassure everyone na haka lang yan, walang basihan yan. Nasa namumuno yan at sa pamumuno. Oo, Professor. Samantala, tutuloy po natin ang ating diskusyon at tignan po naman natin yung bilang po sa Laguna, partial and unofficial count galing po sa Transparency Survey. As of 8:46 ngayong gabi, 71% po, 71% ng mga cluster precincts ang nangunguna po sa pagkagobernador Hernandez. Number 2, Ejercito. Number 3, Ejercito J yung number 2, Ejercito E yung number 3, Alberto yung number 4, Sucano yung number 5. Laguna po ito, ang tinitignan natin sa puntong ito, mga kapuso. Samantala, binigyan naman po ng boto sa lalawigan ng Laguna. Kamustahin po natin at nandun live naman po ito mula kay Lay Alvis. Lay, kamusta dyan sa Laguna, Lay? Mike, sinuspindi ngayon lamang ang canvassing dito sa probinsya ng Laguna ayon sa Provincial Board of Canvassers. Ire-resume na lamang ang canvassing bukas ng alas 9 ng umaga. Paliwanag nila, hindi pa raw kasi nakakapag-transmit ang mga presinto ng isang munisipalidad kaya manual na lang daw itong ia-upload. Maaari naman daw na manatili ang mga watcher at kinatawan ng mga kandidato at mga partido para mabantayan yung pagpasok ng mga municipal results sa CCS o Consolidation Canvassing System. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga kinatawan ng ilang partido lalo't patuloy ang pagpasok ng partial unofficial results para sa national positions. Ang significance ng Laguna, Mike, ay ito ang ika-4 na vote-rich province sa bansa na may 1.6 million voters. Isa ito sa 8 battleground provinces na maaaring makapagbigay ng 10.8 million votes. Kasama dito ang Cebu, Pangasinan, Negros Occidental, Cavite, Bulacan, Batangas at Iloilo. So Mike, ngayon nga ay nagsuspend na itong canvassing dito sa Provincial Board of Canvassers at nangako naman itong Provincial Board of Canvassers na walang magiging bahid yung resulta ng halalan dito sa Laguna. At yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Laguna. Ako si Lay Alvis para sa Eleksyon 2016. Maraming salamat, Lay Alvis. At ngayon po, puntahan naman natin ang San Juan. Kamustahin natin ang partial and unofficial count mula sa Transparency Server, no? As of 8:46 p.m. po ito, number 1, leading po si Gia Gomez with 28,233 votes. Number 2 po si Francis Zamora, 27,174 votes. Nako, very close. Oh. Very close. At hingi tayo ng update sa lungsod ng San Juan. Nakatutok doon live si Bam Alegre. Bam! Vicky, nagpapatuloy ang canvassing dito sa lungsod ng San Juan. Ito yung pinakamaliit na lungsod sa buong Pilipinas. Out of 105 clustered precincts, 3 na lang ang hinihintay, yung 2 ongoing na yung transmission. Close fight na matuturing ang labanan sa pagka-alkalde. So far, itong statistics natin, yung 3 kulang pa, no? 27,957 votes. Kay re-electionist Gia Gomez, isang independent candidate. Roughly 50.94% shares ng mga boto. 26,917 votes naman sa kanyang katunggali na si incumbent Vice Mayor Francis Zamora ng NP. 49.05% ang shares. 1,000 votes ang nakikita nating lamang at doon sa labas nito nga kung saan ginaganap yung canvassing, nagkakaroon pa ng asaran yung mga supporters. Para sa Vice Mayor, 29,147 ang boto ni Janela Ejercito Estrada, anak yan ni Senador Jinggoy Estrada ng PMP. Rolando Bernardo ng NP, 19,920.
Glenn Angeles, independent candidate, 2,983. At para naman sa laban, para sa kinatawan ng San Juan, lamang si Ronnie Zamora na may 30,340 votes, Jan Ejercito na may 22,262 at George Cordero, 912 votes. Yan ang latest mula rito sa San Juan. Vicky, ako si Bam Alegre, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. O, taga San Juan ka, di ba? So ito, very close, no? Mas Very napaka-close. Pero actually, expected yun eh. Expected talagang this will be a very close conflict. Why? Dati magka-running mate pa silang dalawa eh. Ngayon, nagkanya-kanya na sila. Yeah, I mean, each family kasi may strength. Yung iba may fresh face, especially on the Zamora part. You have si Francis na may fresh face. Maganda yung self-packaging niya, etc. At the same time, yung other family naman may more machinery. So I think now you see a clash between continuity and all, and also change. But at the same time, they're both families actually are kind of political dynasties there, no? Ang sana lang mangyari dyan is matanggap yung resulta, no? Third-termer na si Gia Gomez, right? Yes, This I should think so, have yeah. been, this should be her last term. Yeah, Kung yeah. So, siya ang last mananalo. hurrah din siguro. Last hurrah na O lang. yung vice presidential race, no? Yes. So, of course, the other possibility na hindi natin pinag-usapan ay what if a Lenny Yes, Duterte ang correct. lalabas? Of course, I think that's also a good thing because that could be also a point for conciliation and unity government. And of course, depende kung anong cabinet position ang bibigay ni Digong kay Lenny Robredo if sakali silang dalawang napili ng tao bilang President and Vice President. So, this could turn into a very interesting race after all. Very noticeable yung steep drop ni Binay and no, Yes. Cheese Escudero. Right. If titignan natin yung elections, Binay, March 2015, 40% siya. Runaway winner siya. And then nagkaroon yung corruption scandal. Pero by January, December, nakahabol ulit siya. Mataas Leading na, naman no? ulit si Sa Binay. umpisa, So no? clearly, yung presidential debates ay talaga nag-undermine sa kanya. I think he had the weakest performance sa all three presidential debates and apektado yung numbers niya. Okay, sige po. Babalikan po natin ang ating mga diskusyon at itutuloy po natin ang ating pagbabantay sa bilangan ng mga boto sa eleksyon 2016. Diyan lang po kayo, mga kapuso. Ay, walang iwanan. Walang tulugan. Tuloy-tuloy ang tutok sa Bota ng Bayan sa eleksyon 2016. The GMA News and Public